Yo, kumusta mga kabuli? Ani Idja? So eto na nga mga kabuli, 45 this video dahil napakalaki nga ng low tide ng dagat ngayong araw, kaya naman pumunta nga kami dito para mamulot ng kumukusay o didila para may pangulam. Dito nga lang muna tayo didiskarte ng ating pangulam sa gilid ng dagat dahil hindi nga tayo makapunta sa gitna ng dagat dahil yung ating bangka ay nakasampa na nga dahil sa paparating na bagyong Uwan. Wala pa nga masyadong malakas na hangin sa araw na ito dahil paparating pa nga lamang yung bagyo. Kaya naman sinulit nga namin itong pagkakataon habang pwede pa nga kaming pumunta dito sa dagat para mamulot nga nitong mga didila o kumukusay para may pangulam. Ang kasama ko nga palang pumunta dito sa dagat ngayong araw para mamulot nga nitong mga didila ay si Uryo at si Butchoy. Madali nga lang din palang makita itong mga didila dito sa dagat lalo na kapag low tide. Kaya naman ang magandang timing nga ng pangunguha nga ng didila dito sa dagat ay kapag ganitong low tide na ang tawag nga dito sa amin ay Makati. Pwede nga rin palang kumuha nitong mga didila kapag malalim ang dagat pero kailangan mo nga lang gumamit ng antipara dahil kailangan mo nga sumisid. Antipara o goggles nga lang ang kailangan mong gamitin, hindi mo na kailangan gumamit ng pana dahil hindi naman ito pinapana. Por Diyos. Halos magkakatabi nga lang din pala itong mga didila dito para silang pangan, kaya naman saglit pa nga lang kami dito, marami na nga kaming nakuha. Uminom na nga pala muna dito ng tubig si Butchoy dahil parang pagod na ata, nagyayaya na nga ring umuwi. Habang namumulot pa nga kami dito ng didila ay bigla niya nga kaming tinawag ni Uryo. May nakita nga daw siyang ahas kaya naman agad nga naming linapitan, isa pala itong klase ng igat na ang tawag nga dito sa amin ay igat. Inuulam nga din pala namin ang ganitong klaseng igat pero dahil maliit pa nga ito at nag-iisa nga lang itong aming nakita kaya naman hindi na namin hinuli. Ito nga pala yung isang klase ng sea snake dito sa amin na hindi inuulam, ng tawag nga dito sa amin ay rigusan. Nakakita pa nga pala dito si Butchoy ng pipino sa dagat na ang tawag sa English ay sea cucumber. Ang tawag nga pala dito sa amin sa ganitong klaseng laman ng dagat ay balat. Marami nga rin pala ako nakikitang ganito kapag ako nga ay namamana ng isda. Ang pagkakaalam ko nga ay marami nga noon ang kumukuha ng ganito dito sa amin dahil ginagawa nga daw nila itong gamot. Pero ngayon nga ay wala na nga akong nakikitang kumukuha ng ganito dito sa amin, kaya naman napakarami na nga nila. At nang sapat na nga rin para pang ulam itong mga napulot naming didila, kaya naman habang nandito pa nga sa dagat ay agad ko na nga rin itong hinugasan. Tatlong beses ko nga rin pala itong hinugasan o kinaukaw para mawala yung buhangin at mawala yung parang malapot na lumalabas sa didila. Papalabasin ko nga kasi ang dila nitong mga didila kapag naluto, kaya naman itong tubig dagat nga ang aking pinanglinis. Pagkatapos ko ang malinisan itong mga didila ay kumuha na nga rin ako dito ng tubig dagat na siya ring aking gagamitin sa pagluluto. At pagkarating nga namin dito sa bahay, agad ko na nga rin isinalang dito sa kawali itong mga didila. Hindi ko na nga pala muna ito hinugasan ng tubig dito sa bahay, agad ko na nga itong isinalang dito sa tubig dagat. Ganitong pamamaraan nga ang ginagawa naming pagluluto dito sa mga didila para siguradong mapalabas ang kanilang dila, hindi na sila kailangang sungkit-sungkitin. At habang nakasalang pa nga dito yung mga didila ay binalatan ko na nga pala muna dito itong nyog na gagamitin kong panggata. At pagkatapos ko nga ditong mabalatan itong nyog ay agad ko nga rin binalikan itong isinalang kong didila. Kaunting kulo pa nga lang dito mga kabuloy, makikita na nga naglabasan na talaga yung mga dila ng didila. Pinatay ko nga pala muna dito yung gasol, niluto ko nga pala muna ito ng hapko. Pinalamig ko nga pala muna dito itong didila dahil mainit pa, kaya naman niyadyad ko na nga muna itong nyog. Pagkatapos ko nga ditong mayadyad itong nyog ay nagpatulong na nga ako dito kay Uryo at Butchoy para gawin nga itong dahon ng malunggay. At nang matapos nga kami dito sa paggawa ng dahon ng malunggay, hinugasan ko na nga dito itong didila. Itinapon ko nga pala muna dito yung tubig dagat na aking ipinangluto, pagkatapos hinugasan na nga ng tubig dito sa bahay. At nang malinis na nga rin ito, kasunod ko namang iniready dito ay itong mga gagamitin kong ricado. Tinaltatal ko na nga lang pala dito itong luya at bawang, yung sibuyas na lang ang aking ginayat-gayat. At nang ma-ready ko na nga dito itong mga ricado ay piniga-piga, kinamakamus ko na nga itong nyug para lumabas yung gata. At nang napalabas ko na nga rin dito itong natural na gata ng nyug, kaya naman isinalang ko na nga itong kawali. Inilagay ko na nga rin pala dito itong gata ng nyug at naglagay na nga rin ako ng asin. Napasama na rin dito itong mga tinaltatal at ginayad-gayad kong mga ricado. Naglagay na nga rin pala ako dito ng kaunting seasoning pampasamit at hinalo-halo ng kaunti. Pagkulo, inilagay ko na rin itong mga didila. Naglagay na nga rin pala ako dito ng pamintang narmak o durog, pagkatapos tinakpan para mas madaling kumulo. At nang kumulo na nga ito, inilagay ko na nga dito itong dahon ng malunggay, pinalubog lamang gamit yung santok, pagkatapos muling tinakpan para mas madaling maluto. At nang kumulo na nga rin ito, ibig sabihin lutong-luto na, kaya naman agad na nga rin ako ditong sumandok. Tara mga kabuli, sabayan nyo kaming kumain, sumandok na rin kayo ng inyong kanin habang mainit-init pa itong ating ulam. Gusto ko nga lang ulit magpasalamat sa inyo mga kabuli dahil sinubaybayan nyo nga na naman itong aking video hanggang dito sa dulo. At sana naman mga kabuli, kung nagustuhan nyo nga na naman itong aming video, sana naman huwag nyong kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat po.